Hello, what's up? It's your El Maestro at nagbabalik tayo ngayon para sa isa na namang informative video. Bago tayo magsimula ay nais ko muna kayong batiin ng isang magandang araw. Kung bago ka lang sa aking channel, wag mong kakalimutang mag-like, mag-comment, mag-share, mag-subscribe sa aking YouTube channel at hit mo na rin ang notification bell para updated kayo sa aking mga latest videos. Ang video natin ngayon mga kamaestro ay tungkol sa School Form 9 o yung tinatawag nating Form 138. Ito po ay automated na. So ibig sabihin, hindi na po ninyo kailangan mag-compute pa manually sa inyong mga calculator o sa inyong mga papel. So ito po ay automatic na, naka-formula na, so hindi na po kayo mahihirapan. Paalaala po, itong video na to at ang template dito ay para sa mga kasamahan natin sa secondary. Ngayon, kung ikaw po ay isang elementary teacher, kamaestro, mayroon na po akong mas naunang videong ginawa at yan po ay uploaded na sa aking channel. Pakihanap nyo na lang po at makikita nyo rin po doon ang link para libre yung makuha ang free soft copy natin ng ating template. Ngayon, pakipanood nyo po ang video natin, itong video na to, mula umpisa hanggang sa dulo, para malaman ninyo kung paano ba natin makukuha ang free soft copy. So, wag na natin patagalin pa. Tara, umpisahan na natin. Alright, so andito na tayo ngayon mga kamaestro sa nilalaman ng ating automated School Form 9 o Form 138. Okay, so hindi ko na po ito masyado papatagalin pa or isa-isahin kasi mas naipaliwanag ko na po ito doon sa ating naunang video para sa mga elementary or sa ating mga kasamahan sa elementary. So kung mayroon man po kayong hindi masyado maintindihan at hindi ko na ipaliwanag dito sa video na ito, pwede nyo pong panoorin ito ulit doon sa nauna kong in-upload na para sa mga kamaestro natin sa elementary. Okay, pero i-check pa rin natin, no, isa-isa, no, para at least meron kayong idea kung paano ba natin magagamit itong ating Form 138, automated Form 138. Okay, sa unang part, ito po yon, unang sheet natin, yung worksheet number 1. Ito po yung front, ang pinangalan ko po ay front. Ibig sabihin, ito po yung pinakaharap ng ating card, no, ng ating Form 138. Okay? So ito po ay automatic na siya. Ayan, pag print preview nyo siya. Ayan, so naka-set na po siya, hindi na kayo mahihirapan. Ayan, no. Kailangan nyo lamang po ng 8.5 by 11 na typewriting para mag-print ito. Okay. So ito po, ito na yung ating automated na report of attendance. So, hindi nyo na po ito kailangan pang i-compute mano-mano sa inyong mga calculator o gamit ang inyong papel at ballpen sapagkat ito po ay naka-formula na siya. So, ibig sabihin, itong part na to, hindi nyo na po siya kailangan gawin as well as this part, hindi nyo na rin siya kailangan galawin. Okay? So, yan. Naka-protected po siya because automatic na po siyang mako-compute, no? For example, ito, ang absent niya or kunyari dito, ang number of days present niya is 18 lang. So, pag tinignan nyo dito, yung number of days absent niya, mababago yan. Okay, so from 1 naging 2, as well as dito sa total na bago na rin. Okay? So, ibig sabihin, ito na lang pong part na to ang inyong i-edit. No? Yan na lang po yung babaguhin ninyo. Alright. Now, pagdating naman dito, sa information ng bata at information ng school, ng teacher, so na-edit din po yan lahat. Starting dito sa LRN, nasa taas po yung ating LRN. Ayan, i-edit po yan, editable yan. And then yung region, yung division, yung district, yung name of school, name of pupil, yung age, yung grade, school year, yung sex, and then yung section, na i-edit po yan lahat, as well as yung name of the teacher, pwede nyo po siyang palitan. Ayan, pwede nyo siyang i-edit. Then yung name of principal. Okay, ngayon kung ang signatory naman dito ay hindi principal, kunyari head teacher or OIC or TIC, so napapalitan din po yan. Pwede nyo palitan dito yung kanyang position. And then as well as itong mga blank dito, lahat ng blank dyan, yan po ay nai-edit. So pwede nyo po siyang galawin. Okay.
Pero itong ibang part niyan, katulad nito, ayan, hindi nyo siya pwedeng galawin. Kasi yan po ay naka-password protect. Okay? Ito, hindi nyo rin siya pwedeng galawin. Okay. So, yun po yung ating sa first worksheet natin, which is the front. Then, ito po, unahin ko na ito kasi itong dalawang ito ay magka-partner yan. Unahin ko na itong third worksheet natin, yung El Maestro instruction. Ayan, yung third worksheet natin. Dito ko po inilagay yung mga instruction natin para sa pag-print o ano yung gagawin natin dito sa ating template para kung meron kayong hindi naintindihan sa aking video, meron kayong hindi naunawaan, pwede nyo pong basahin dito sa ating El Maestro instructions sa ating third worksheet. So, andyan po yung mga reminders natin. Alright. And then, sa second worksheet, ito na po yung sinasabi ko na magka-partner, no? Yung second worksheet, ang pinangalan ko po ay Inside, which is ito yung pinakaloob ng ating card, kung saan nakalagay yung grades ng bata at saka yung mga behavior statements ng bata, yung mga values ng bata. Alright. And then, ito namang fourth worksheet, nakalagay ko yan is final for printing. So, pareho lamang po yan, dalawa na yan. Ano po bang pinagkaiba nilang dalawa? Okay. Ito kasing part na to, kung gusto nyo siyang i-print from first, nagbigay ka ng grade sa first grading lang, pwede mo siyang i-print, no? Ayan, no? Ayan. So, naka-ready to print na rin po siya, no? Itong part na to. Second quarter, ito rin ang gagamitin natin. Third quarter, ito rin yung gagamitin natin. Bakit ito yung gagamitin natin? Kasi, wala pa naman siyang final grade eh. 'Di ba? Kasi first, second, third quarter, wala pa namang final grade, wala pang remarks. Same with this one. Okay. Pero pag fourth quarter na, ibig sabihin, ibibigay na natin yung grade or yung card sa mga magulang, sa mga guardian, ito na po yung gagamitin natin, yung final for printing. Bakit? Ito na po yung gagamitin natin kasi nakalagay na po dyan yung remarks and then yung final grade, automated na po siya. Okay? Ayan o. Ibig sabihin, lahat ng pinapasok mo ditong data ay mapapasok din po siya dito. Okay. So, testing natin. Lagyan natin ng sample. Kunyari, i-delete natin to. Ayan. So, pag delete mo yan, punta ka dito, automatic naga-zero siya. Kasi na-delete natin. Okay? Delete ulit natin to. By the way, yung mape, hindi nyo to kailangan galawin, no? Ayan, hindi nyo siya magagalaw kasi ito ay naka-automated na rin, naka-formula na po siya. So, ang i-delete natin itong music, arts, physical education, at saka yung health. Ito yung di-delete natin, automatic magko-compute na siya dito. Okay? So, hindi na kayo mahirapan pa mag-compute isa-isa para sa grade nila sa MAPE. Alright. At meron pa pala tayo nakalimutan, yung ESP. Ayan, delete natin. Okay. So, pag delete natin yan, makikita nyo dito, ayan o. So, nawala yung lahat ng kanyang grade. Okay? So, ayan. So, sample na natin. Lagyan natin ulit ng grade. So, kunyari, 100 na lang lahat. Okay? Ayan, 100. Ayan, yung MAPE, tingnan nyo mabuti. Ayan, oh, nag-automatic na siya ng compute. Ayan. So, meron na siyang average na 100. So, pag tingnan nyo dito, first grading, ayan, meron na rin siyang grade. Alright. So, automatic siya nalilipat dito sa ating fourth na worksheet. Okay. Bakit ninyo ito hindi pwedeng ibigay sa bata? Itong part na to. Kasi pag print nyo yan, pag binigay nyo yan sa bata, malalaman ng teacher, ay ng parents, bakit nakalagay fail, magtataka sila. Bakit meron ng final grade, but 25 lang? Diba? So, hindi nyo ito pwedeng ibigay ng first hanggang third quarter. So, sabi ko kanina, ibibigay nyo lamang ito pag kompleto na lahat. So, from first to third quarter, ito po yung pwede nyong i-print itong part na to. Same with dito. Kunyari, AO lahat. Ayan, try natin. AO. Then, copy-paste lang natin. Or, ayan. Isa-isay na lang natin. AO. Ayan. Ayan. So, try natin kung pumasok dito. Ayan. So, automatic din siya napunta rito sa ating final for printing. Ayan, o. Alright. So, try natin kumpletuhin to.
Ayan. So, kunyari, kompleto na. Nalagyan na natin lahat. Pag pinunta natin to dito, ayan o. So, automatic to siya. Mayroon na siyang remarks, past. So, ibig sabihin ito, hindi nyo na siya gagalawin. Automatic na siya dito magkakaroon ng remarks, past or kaya failed. Ayan. Pati sa general average niya, meron na rin siyang remark na past. Same with sa kanyang behavior statement. Ayan, yung behavior statements niya, meron na rin po siya. Alright. So, kung ibig sabihin, less hassle na, no? Hindi na natin siya kailangan pang isa-isahin. Alright, na-computein. Okay, testing natin. Di ba, past nakalagay dito. What if gawin natin 74? Ayan, 74. Tapos dito, 72, 73. Kunyari, ganyan yung grade ng bata. No? 74 sa first grading, 74 sa second grading, 72 sa third grading, 73 sa fourth grading. Tingnan natin kung anong mangyayari. Ayun. So, nakalagay dito na remarks is failed. Okay? So, ibig sabihin, ayan o. Ibig sabihin, talagang automated na siya. Hindi mo na kailangan pang i-compute mano-mano gamit ang inyong calculator o gamit ang inyong mga papel at ballpen. Alright. So, ito po yung kagandahan ng ating automated na Form 138 o yung ating School Form 9 kasi automated na. Okay, so bago tayo magtapos, no, paalaala lamang po, ang ating pong free soft copy ng ating Form 138 na template ay makikita nyo sa description ng ating video. Andiyan po yan sa baba ng title. Diba? After ng title ng video, ng video na to, i-click nyo po yung parang triangle dyan, and then sa baba niyan, andyan yung description, at andyan po yung link, yung Google Drive link ng ating free soft copy. So, i-click nyo lang po yon, and then, after nyo maklik, wag po kayo mag-i-edit dun sa Google Sheet, kasi yun po yung karamihan nagiging problema nung ibang nagre-request sa akin ng class record, no? By the way, meron din tayong video about class record. Andyan yan sa ating channel. Marami po kasi nagre-request for access daw, asking permission para ma-edit nila yung Google Drive nung ating or Google Sheets nung ating template. So wag po kayo mag-i-edit sa Google Sheets kasi yun po ay naka-protected siya, hindi niyo siya pwedeng galawin. Kasi pagka hindi ko siya protect, baka magalaw ninyo yung template natin, masira po yung columns, yung mga rows. So talaga naka-protect po yun. So ano po yung gagawin natin? I-download nyo po mismo yung pinaka-Excel file niya, no? Pag nag-download po kayo nito, kung gusto nyo magkaroon ng soft copy nito, ang i-download nyo po yung Excel file. Makikita nyo naman po yun dun sa downloads no? Click nyo naman po yung download and then yung Excel na file ang i-download ninyo. Okay? Para magkaroon kayo ng access dito sa ating free soft copy. Okay? Wala naman po itong password, maliban lang dito sa ibang information na nilagyan ko siya ng password, pero lahat po yan, yung mga information ng bata, yung grades ng bata, lahat naman po yan ay magagalaw ninyo, may edit ninyo. Hindi nyo na po kailangan hingin pa sa akin yung password. Alright? Now, kung nahihirapan po kayo siyang i-download, hindi nyo masyado gamay yung paghanap ng description sa ating video, pwede nyo po akong i-message sa El Maestro Official. Ayan o, dito po yan, nilagay ko na. Ayan, ito po yung ating official Facebook page, nilagay ko na rito. Pwede nyo po akong i-message dyan sa El Maestro Official ko na Facebook page para doon ko po isi-send yung mga soft copy sa mga nahihirapan pong mag-download dito sa YouTube. Alright. Huwag nyo na po akong i-PM, huwag nyo na po akong i-message sa aking Facebook account kasi pagka nag-message kayo sa aking Facebook account at pag hindi ko kayo friend sa Facebook, malamang hindi ko po agad-agad yan makikita. Baka abuti ng ilang linggo, ng ilang buwan bago ko po yan makita kasi bihira po kasi ako mag-open ng mga messages na hindi ko naman talaga siya kilala or friend sa Facebook or hindi ko siya kilala personally, no? Hindi naman po sa ayaw, kaya lang minsan sa dami ng mga nagme-message sa akin, kasi pag hindi mo siya friend, hindi agad yan lalilitaw sa inyong inbox 'di ba? Napansin niyo naman po siguro yan mga ka-maestro, pag hindi mo friend yung isang tao na nag-message sa iyo, hindi mo siya agad-agad makikita. Okay? So, that's the reason kung bakit minsan matagal akong mag-reply. So, para mas mabilis po akong mag-reply, i-message mo ako sa ating official Facebook page, El Maestro Official. Alright. So, dito na po nagtatapos yung ating video. Sana ay makatulong po ito sa inyo. At sana ay
I-share nyo din yung ating video at wag na wag yung kakalimutang mag-subscribe na rin para mas ganahan po si El Maestro na gumawa ng mga katulad nitong video na to na alam kong makakatulong po sa ating mga kamaestro. Alright! Once again, El Maestro, see you on my next vlog. Bye-bye! One, two, three, come on!